Mga pare ko, ito po, nakabili po tayo ng tire sealant sa ating gulong. At hindi lang po isa, kundi dalawang tire sealant po yung ating bili. Unang-una po dyan, syempre, yung sikat na Kobe tire sealant. At yung bagong-bago po na KRX tire sealant. So ito mga pare ko, i-review po natin yung dalawa na to. At tignan po natin kung alin po sa dalawa yung magandang bilhin at magandang ikalagay po sa ating gulong. Unahin na po natin itong Kobe. Ito, sikat na sikat po itong tire sealant na to dahil sikat din po yung endorser na to at kilala nyo po yun. So mayroon pong bayad yun huwag nyo pong kakalimutan. Kaya syempre dagdag po rin yan sa presyo ng Kobe. Kaya ang presyo po nito syempre ay mataas din. At ito po ay nakakalaga ng 68 pesos. I-compare naman po natin sa KRX na walang endorser, ito po ay nagkakalaga ng 34 pesos. So kalahati po yung taas ng presyo ng Kobe, kukumpara po natin sa KRX. Pero yung kanilang quantity is parehas po na 500 ml. At tong Kobe, base po sa kanyang specification, ay kaya na daw po magtapal ng butas up to 70 mm in diameter, yun laki. At itong KRX naman, ang kaya nito pong tapalan ng butas ay 6.8 mm in diameter na laki. Kaya technically po is halos pares lang po yung kayang gawin na pagtapal ng butas ng dalawang tire sealant na to. At napatunayan po natin yan. Ito po yung ating nabutas na interior. Makikita nyo malaki din po yung butas nya, no? So hindi po lumusot dahil meron po tong tire sealant. Makikita nyo yun, no? Kakatas po yan natin. Makatas. So, pwede rin po tayong gumamit ng tire sealant sa mga tube, sa mga interior. At, syempre, pwede po sa mga tubeless. Hindi po ba? Ito nyo. May tire sealant po to at hindi ko po siya tinatanggal up to ma-vulcanize ko po siya at magamit ko po ulit tong interior na to. At kung may magtatanong po kung bakit tinanggal ko pa po yung interior at iba-vulcanize pa, hindi sana lang po, hindi na lang natin nilagyan ng tire sealant. Kung hindi ko po nilalagyan ng tire sealant tong ating interior, hindi sana po standard po tayo sa daan at hindi po tayo makakauwi. Kumbaga maghahanap pa po tayo ng vulcanizing shop. Ito, pag may tire sealant po yung ating interior, dire-diretso lamang at hindi po tayo mapaplat. So para sigurado lang po ko na 100% na hindi na po siya sisingaw, i-vulcanize ko na po siya dahil marunong naman po tayo at meron po tayong vulcanizing machine. So mga pare ko, yan po yung privilege sa akin na meron po tayong machine at marunong po tayong mag-vulcanize ng ating gulong. Eto, performance na po tayo at base po sa experience ko, nakakalamang po dito si Kobe. Dito talaga, hindi po umumpis man lang yung ating gulong. Lalo na po pag hindi nyo po tinanggal yung pako. Tulad po ng experience natin dito. Ito, Kobe po yung nakalagay dito at nakita ko lang po may nakatusok na pako. Pero hindi man lang po siya umumpis na kahit konti. So, umumpis lang po siya ng kahit na konti nung tinanggal po natin yung pako and then yung pinaikot po natin nung natabalan na yung butas, wala na. Pwede na po ulit siyang gamitin. Dito naman sa KRX, ito medyo umuumpis po yung ating gulong nung ito po ang nakalagay sa isa nating motor. So yun, kaya po sa performance medyo lamang po sa atin si Kobe. At sa dami naman po ng granules, makikita nyo naman, di po ba, kitang-kita nyo, mas marami po laman tong si Kobe. Tsaka ang lalaki nga po ng granules nyo kukumpara po natin kay KRX, kaya sigurado po tayo na kaya po nito yung malalaking butas. Yan yung kay KRX, manipis at maliliit. So kita nyo naman, halos mahigit kalahati po yung dami ng granules ni Kobe kumpara po natin kay KRX na puro tubig na lamang yung laman. Ang laki si Kobe konti lang. So yan po siguro sa mga dahilan kung bakit mahal si Kobe. Manufacturing naman po kung sino gumawa itong si Kobe. Ito po ay made in China. At ayan, nakasulat naman po. At itong si KRX, nagulat po ko kung saan gawa to. Akala ko China din. Ito po ay made in South Korea. So Koreano po yung gumawa ng KRX tire sealant na to. So kayo mga pare ko, sino pong lahi ang mapagtitiwalaan nyo? China o Korea? So matotal, kung may budget po kayo, ay mag-Kobe po kayo. At ito po ay nagkakalaga ng 68 pesos. At kung tight budget naman po kayo, mag-KRX na lang po kayo. At ito po ay nagkakalaga lamang ng 34 pesos. Pero effective po ito na hindi po kayo mapaplat at magtutlak sa daan. So kung wala naman po kayong budget, manalangin lang po kayo na hindi po mabutas ang inyong gulong. So ilalagay na po natin itong ating tire sealant at itong si Kobe ang ilalagay po natin sa panghuliang gulong. At itong si KRX sa pangunahang gulong naman po natin siya ilalagay.